dito ay pagbibigayan nyo at pagbibigay pansin kung paano marahil maging bayani ang isang guro kahit na sa anong panahon, kahit na sa kaano-anumang uri ng pagkakataon at panahon. So tuloy tayo. Dahil dito ay nakita natin yung kagandahan ng dalawang teorya. Ang unang teorya ay pagsusumikapan nating maisakatuparan sa teorya ng kawalan ng pag-iimbot. Sabi ng isang literatura, bago ka maging bayani, kailangan alam mo yung kawalan ng pag-iimbot na teorya. Selflessness yan sa wikang Ingles. At pag lumalim ka pa sa bokabularyo ni Webster, ang tawag sa kanya ay altruismo. At ito ang nagpapakita ng isang kaanyar, kawalan. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka, nagsiservisyo ka, nagbibigay ka ng pagtuturo, nagpapakamatay ka sa pagtuturo nang wala kang hinihintay at kawalan ng anumang kapalit. So basically, parang hindi mangyayari sa teacher yun kasi lahat naman ng ginagawa mo, paggawa ng module, pagpunta sa iba't ibang lugar, pagtawid sa dagat, pagbibigay pansin sa mga bundukan na yung tinuturuan at binibigyan mo ng pagkakataon para makarating sa bata ang mga sinulat mong mga kagamitang pagtuturo, may kaakibat na bayad yun eh. So, paano ngayon tatanghalin na isa kang bayani? At paano sasabihin isa kang bayani? Ang sinasabi ng teorya, selflessness, kawalan ng paghihintay ng kapalit. Tapos, yan ay binigyan pa rin ng pagkakataon at pansin ng pangalawang teorya. Yung pangalawang teorya, silipin natin. Sabi niya, go please, yung teorya ng pagkabayani, heroismo. At ang sabi sa literatura ay ganito. Sinali ni Abihan, sabi niya, ito ay voluntaryo na lubhang pagkatig sa katangiang sosyal at pagkilos sa buhay ng walang hinihintay na na sweldo, na kapalit, na material, na karangalan, na pagsusuri, na pag-uuri, ng award, ng gawad, and etc. So nag-isip ako, sabi ko, hindi sa makatwid, yung mga ginagawa ng lingkod bayan, pag-asa ng bayan, mga kung ano-ano pang pinamimigay na awards, ng awards giving body, ano yun? Diba? Binabayaran ka para ka magturo eh. Binibigyan ka ng pansin para ka mabigyan ng sakatuparan para maging outstanding teacher, outstanding principal, outstanding district supervisor, outstanding ng lahat ng kung ano-ano pang kaipalan sa buhay. So sa makatwid, hindi tayo pwedeng pumasok sa salita at konsepto ng pagiging bayani dahil yung teorya mismo ay nagsasabi sa atin kawalan ng kung ano bang uri na kapalit na binibigyan ng pansin at inihahayag para sa tao. In other words, kung makukuha na natin dito sa lupa, ano pa ang makukuha mo sa langit? Di ba? So, ganun ko siya pinag-isipan. Kaya sabi ko, Diyos ko, mukhang mahirap ito sa pamamagitan ng pagtalakay na ibinigay sa akin ni Ma'am LB. Tuloy tayo. Sa kaiisip, tinignan ko ngayon yung mga eksena. Mahanap ako ng mga picture. Ayan, may nagbibigay ng modules, may nagtuturo sa online, may kung ano-anong kaetyosan ng larawan ng COVID, at nakikipaglaban ang tao, ang teacher, tayo, ng mga guro, para makapaghatid ng panibagong kaalaman at makapaghatid ng panibagong karunungan sa ating mga mag-aaral. So, ito ba ang behikulo para masabing bayani ang guro sa panahon ng pandemya? Tuloy. Dahil doon, habang ako'y nag-iisip, tiningnan ko ngayon yung mga babasahin. May isang artikulo si Bill sa Estados Unidos. Sabi niya, teachers are pandemic heroes. Medyo nasiyahan ng aking puso. Sabi ko, wow, mukhang sasakto ito sa esensya, sa diwa na nais kong ibigay at ilantad sa espasyo ng katulad itong virtual na platform para makapagsalita sa buong Pilipinas.
At sinasabi niya sa kanya artikulo ay ganito, paborito niya ang mga guro kasi ang asawa niya ay guro. Tapos, binanggit na naman niya, underpaid and too often unappreciated. Yan, edi medyo gumanda ang aking pakiramdam. Sabi ko, okay naman pala eh. Pwede naman pala talaga sabihin na ang guro ay isang bayani sapagkat mayroong pagsasakatuparan sa sinulat ni Tilly. Tapos sabi niya, teachers are our pandemic heroes. Tapos ang dami niyang mga sinalaysay. Kaya siya ay gumagawa ng pagkakataon para sa module, kaya siya ay nagbibigay ng pagkakataon para sa online, kaya siya kahit pinabastos na siya sa pamamagitan ng pagtuturo ng online, nandun pa rin siya, inaakit pa rin niya ang mga mag-aaral, binibigay ng motibasyon ng mga mag-aaral para makapagbigay ng pagtuturo ng kaalaman at karunungan na kahit katiting ang pinabayad sa kanya at hindi nakakakuha ng karagdagang pagkakataon at ayuda mula sa nasasakupang ahensya. Kaya sabi ko, wow, ito yung pinakamagandang sagot na pwedeng gamitin na guro sa panahon ng pandemya ay talagang maaaring makapagbigay at pwedeng sabihin siya ay isang bayani. So, sakto. Kaya naging magaan ang aking loob. Tuloy tayo. Ngayon, mayroong isang babasahin na sumikat, tuloy tayo, next slide please, na kung saan mayroong artikulo na inilabas si Noel. Sabi niya, ito ay isang guro sa Cotabato City na nagkakaroon ng pagkakataon para bigyan ang ibig sabihin ng pagiging hero. Okay, pagiging bayani. Sabi niya, Cotabato City, blah, 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 blah. But public teacher Martina Kabibigan, kung nakikinig si Martina Kabibigan, ginamit ko ang artikulong ito, said nothing will change her love for the profession. Di ang ganda-ganda, di ba? Sinasabi niya na walang makapagpapalit ng anumang pagbabago at pag-aanyo sa pagbibigay ko ng pagmamahal. Take note of the word, ha? Pagmamahal at pag-ibig para sa pagtuturo. At dahil doon, sabi ko, ang sarap pakinggan at gusto kong bigyan ng anyo ang bagay na ito. So, kung sinasabi ninyo, kayong mga nurses, kayong mga doktor, kayong mga kung ano-ano pang naka-frontliner para sa paggamutan, na kayo'y mga bayani sa pagkakataong ito, nais kong sabihin at ipaglaban din ang kakanyahan at kapangyarihan ng mga gurong ang puhunan ay pag-ibig at pagmamahal para magbigay ng kaalaman at karunungan sa mga mag-aaral sa kabila ng hirap ng pagtuturo. Yun nga, yung namumura ka pagka nasa online, hindi ka pinapansin kapag ka nasa online, kung keme-keme na siya ay nandyan pero wala naman pala at naglalaro lang ng kanyang load para sa kanyang cellphone o kaya keme-keme na nakikinig pero yung pala nakikipagkwentuhan sa syota niya sa oras ng pagtuturo at marami pang pagkakataon. Pero itong guro, super chika, turo ng turo, turo ng turo, turo ng turo, turo ng turo, hanggang mabuo ang isang kasanayan at higit sa lahat magkaroon ng isang karapatang pagkatuto ang mga estudyante. Kaya sabi ko, kung sila, kayong mga frontliners, ay mga bayani, hindi pwedeng hindi rin kami maging bayani. Kaya ang aking puso ay medyo nabawasan ng pagkakataon para sabing, hindi naman yata kami bayani. Sumakto ang dalawang artikulong ito na bayani talaga ang guro sa panahon ng pandemya. Kasi may pagpapatunay ng literatura at may pagpapatunay ng mga fenomenolohiya at eksperyensya, karanasan, danas kung tawagin, sa ating kapuluan. Tuloy tayo. Dahil dyan ay nagkaroon ngayon ng pagkakataon. Di balik tayo dun sa titulo. Sige, totoo bang bayani? Ngayon, yung sakto naman yung binigyang pansin ko yung artikulo. Bayaning guro, bayani ang guro.
sa panahon ng pandemya. Tuloy. At dahil dyan, may essential na tanong. Sabi ko, sino ang nagsabi? At bakit kayo lang? Kayo lang mga guro? O bakit kayo lang mga frontliner? At paano maging bayani ang kahit na sino sa bansang ito o partikular tayong mga guro? Tuloy. Batay sa literatura, mayroong siklo ang pagiging bayani. At pag tinignan mo, basahin ninyo ito pag binigay ko yung PowerPoint, mayroon siyang simula. Tapos, iikot at iikot at iikot siya sa pagkakataon na dapat niyang makita at maalalayan sa anyo ng paglikha ng kaalaman at karunungan. Nahati siya sa dalawang bahagi. Yung nasa itaas, yun yung natural na mundo, at yung nasa ibaba, yun yung kawalan ng bahid na pagkakataon para sa hakbangin para maging guro. So may siklo. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng, kumot nagtuturo ay bayani ka. Kumot ikaw ay teacher, ay bayani ka. Kasi, yun nga, marami namang pasensya na kung meron tayo mga kasamahan na nagkukunwari sa pagtuturo, pero wala yung kaibuturan ng siklong ito para masabing tayo nga ay tunay na mga bayani sa panahon ng pandemya. Kasi ang aking kalalagayang personal dyan, dapat makita natin ito sa ating sariling kaanyuan. Hindi pwedeng sabihin ng ibang tao. Ang tanging makasasagot nito ay ang ating mga sarili kung talagang bayani ba talaga tayo sa panahon ng pandemya. Tuloy. At dahil dyan, pag inaral mo yung siklo, papasok ka sa isang pagkakataon na nagtataglay ng esensya, diwa, at legal na kalalagayang literatura at pag-aaral sa ating kapulungan. Pag binasa mo yung Republic Act number 6713, tuloy tayo, mayroong, yan, sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Yung pang-8 ang nagsasabing, gusto mong maging bayani? Sige, yung tutuloy, yung susunod. Yan, gusto mong maging bayani? Guro, ito ang magiging panuntunan mo. Bukod sa 7, mayroong isang nakaangkla na dapat mong bigyan ng pansin. At ano yun? Ang salitang nasyonalismo at patriotismo. Nationalism and patriotism. So nagliliterature ako ngayon. Ibig sabihin, meron akong ginagamit ng mga salita. Kasi baka tayo nakasalalay lamang sa damdamin, ay hindi pwede yun. Ano? Yung nararamdaman lang para maging bayani, hindi siya maaari. Hindi siya pwedeng ganon. Tuloy tayo. Dahil dyan, ay nabibigyan ng pagkakataon yung ladder, yung tulak, yung tinatawag nating hagdanan para makita ng isang guro o kahit na sino mang public servant, lingkod bayan, kung ano at paano pumunta sa pagiging bayani. So merong nasyonalismo, merong patriotismo, at merong bayanismo o heroismo na tinatawag natin sa pagkakataon ng ating paglilingkuran. Tuloy. Dahil dyan, sige, yan, pinalikan ko ngayon si favorite hero. Siyempre naman, Filipino teachers tayo, hindi tayo makakaalis sa sinasabi ni Rizal. At pag tinignan mo at binanghay mo yan, di ba, wala siyang kaibahan doon sa liriko ng pambansang awit ng Pilipinas. Ang mamatay ng dahil sa'yo at sa kasalukuyang panahon, ang pumatay ng dahil sa'yo. So ang mamatay ng dahil sa'yo at pumatay ng dahil sa'yo sa konteksto ng bayanismo o heroismo mula sa artikulo ng Pambansang Bayani. Tapos, inaral ko siya, tuloy, at tiningnan ko naman yung kalaban niya, yung itinatapat sa kanya, si Andres Bonifacio. Sabi niya, aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuong lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. E di kung ganon,
pag pinagtaklob mo ang dalawang ito, para siyang nasa isang peseta coin na nandun yung sinasabi ni Rizal at nandun yung sinasabi ni Bonifacio para maging agresibo ang definisyon na ating isasakatuparan at isasagawa bilang isang bayani. Tuloy. Dahil dyan, tinignan ko ang aking sarili. Kasi magandang magsimula sa akin eh. Sino ba yung bayani sa kasalukuyan? Lalong-lalo na sa panahon ng COVID. Ako bilang guro, talaga bang may kabayanihan akong ginagawa dito sa kinalalagyan kong lugar? Tuloy. Pag tiningnan mo at inaral mo yung literature, pansinin ninyo Filipino teachers, merong isang artikulo na lumabas sa Serbisyo Civil, sabi niya, yung bayani, yun yung mga gumagawa ng extraordinaryong pagkakataon at mga ginawa sa buhay. An extraordinary accomplishments. So hindi ordinaryo extraordinary. Tapos pangalawa, sabi niya, hindi lahat ng bayani ay katulad ni Rizal at Bonifacio na pinatay. Maaaring sa kasalukuyan ay bayani pero nagkakaroon ng pagkakataong maisagawa ang lalim ng paglilingkuran para sa kapakanan ng ibang tao. E di lalo na tayo. Kapakanan ng mag-aaral ng estudyante ang ating binibigyan ng pansin. Tapos, yung pangatlo, sabi niya, this is not definitely benefiting your own self. Well, in other words, ito ay pumupunta sa kapakanan ng humanidad ng pinaglilingkurang tao para sa bansang ating kinalalagyan. Tapos yung pinakauli, sabi niya, ekscelente ang serbisyo. Isang lingkod bayan na ekscelente ang serbisyo. Jesus Maria Josep. E di, sinabi ko na, nung ako ba ay nagtuturo sa ngayon, sapagkat may hawak akong 4 na subject sa pamantasan. Graduado at saka undergraduate. So, tinanong ko yung aking sarili, yung accomplishment ko ba is definitely an extraordinary? Does it belong to this kind of praise? E di tinatanong ko yung aking sarili, mukha namang hindi check, mukhang X. Tapos, yung mga nagawa ko ba ay may pagkakataon para sabihin kahit buhay ako ay bayani ako sa kasalukuyan? E di tinignan ko, hindi rin check, X din. Tapos, tinignan ko yung humanidad. Yung estudyante ko na gustong maging guro, gustong maging nurse, gustong maging police, kasi yun ang mga hawak ko sa undergraduate. Sa graduate studies, yung nagmamaster at nagdo-doctorate sa kanilang mga kalalagayang personal. Hindi, X na naman ako. Tapos, excelente ba yung serbisyo ko? Kasi yun yung definisyon ng pagiging bayani sa panahon ito o sa kahit anong panahon. Hindi sabi ko, mukhang hindi ako pasado. Mukha talagang mayroon akong pagkukulang. So mula nung araw na kinausap ako ni LP, ng ating presidente, tinignan ko yung aking trabaho. Ano ba ang nangyayari sa akin sa panahon ng pandemya sa kalalagayan kong pagtuturong ito sa aking buhay? Tuloy. Tanong na nagbigay ng pagkakataon para bungkalin ko, para siyasatin ko, para dalumatin ko ang aking patriotismong kalalagayan at nasyonalismong kalalagayan sa pagkakataong pagtuturo sa mga kabataan at sa mga guro na at nagnanais pang magpakadalubhasa sa bagay-bagay na kanilang binigyan ng pansin. So, sabi niya, this particular job should encourage your own self and other people to be involved in
Public and Civic Affairs. Sabi ko, mukhang pasado, konting check ako sa bagay na yan. Tuloy. Yan. Sabi naman ng isang artikulo, the state shall give priority to education, di tayo yan. Tapos, to foster patriotism and nationalism. So sa makabit, sa pagtuturo na nagaganap, ano ang behikulo at anyo na ating ginagawa para masabing, ang itinuturo natin sa kabila ng pangyayaring ito ay nagkakatuon tayo ng isang masigasig at pahusay na kaparaanan sa ating paglilingkuran sa mga mag-aaral. So, ito pa ay may sapat na batayan. Tuloy. Ayan. Educational institutions, so bumaba, mga paaralan natin, shall inculcate patriotism and nationalism, teach the rights and duties of citizenship, strengthen ethical and spiritual values, develop moral character, and personal discipline. So kung ganon, habang ito ang ating puhunan, pundasyon sa paglinang ng mga kabataan sa ating bansa, ang kinakausap ko ngayon ay mga edukador sa buong bansa, may tsansa tayo na tawaging bayani ng bansang ito. Tuloy. At dahil dyan, kung ganun, pag nilago mo yung mga artikulo na sinasabi ng batas, 4 na mahalagang salita ang dapat na makita natin sa ating sarili. Kung ganun, kailangang magbalik refleksyon, magkaroon ng introspeksyon ng ating sarili. Yung bang ginagawa ay nagbibigay ng pag-ibig sa bansa. Kasi pag iniibig ang bansa, iniibig ang mga tao sa bansa. Lalo na tayo, estudyante ang ating inahawakan. Pangalawa, yung diwang personal, yung essence ng pagiging pansarili ay pagkakakilanlan ba ito ng iyong bansa? Okay? Ito ba ay behikulo para makita ang ating pagmamahal sa bansa na pansarili at pagmamahal sa ibang mga tao na tumitingin at nakasalalay at tumaanyo sa bansang kanyang kinalalagyan. Yung pangatlo, di masukat na malasakit, di nakikita ko yung ibang mga palabas sa telebisyon at sa YouTube na tumatawid ng dagat, tumatawid ng ilog, umaakyat sa bundok, nagbibigay ng pagkakataon para sa module, andun sila at naghihintay ng mga magulang na ang iba'y tamad na tamad para kunin ng halang yung module, andun pa yung teacher, inutusan pa na magbigay ng mga modules sa paaralan kahit nakakatakot at nakakahawang sakit. Nandun at patuloy silang naglilingkuran. Patuloy silang naroon at nagbabantay. Patuloy silang nagbibigay ng pagkakataon para sabihin, hoy nanay, naghihintay po ako dito. Pwede ho ba pumunta na kayo kasi ang matututunan ng inyong anak sa kagamitang pagtuturo ng module na ito ay ninyo pong masisipat at makukuha sa akin. Ito yung mga pagkakataon na di masukat na malasakit na ginagawad ng guro para sa panahon ng pandemya. At ang sakripisyong ito ay isang magandang pagkakataon para tularan at tinutularan natin ang esensya ng kagandahan ng pinakamahusay na guro sa mundong ito, si Kristo. Kaya sa pagkakataong naramdaman ko ito sa aking puso, mukhang yung X ko ay naging check, at naging check. At alam ko, sa buong Pilipinas, bilang lang sa atin ang hindi gumagawa ng ganitong uri ng pagkakataon. At sana nakikinig sila ngayon at nararamdaman nila ang nararamdaman ng aking puso para sabihin sa inyo na kayo ang isa bukod sa mga doktor, nurse, at kung sino-sino pang nasa bahagi ng medisina, tayo ay nakikinabang sa salitang guro, bayani sa panahon ng
pandemya. Tuloy. Dahil dyan, ay totoo. So nag-check ako ngayon, check ako dito, check ako rito, check ako rito. So, bakit? Kasi yung sakripisyo na aking ibinigay, inilantad, isinakatuparan, ay nakuha sa pamamagitan ng mata ng Diyos habang ako'y nagtuturo sa pagkakataon ng mga uri ng kahirapan ng pangyayari katulad ngayon. Tuloy. Dahil dyan, ay nakita ko na yung ganda ng buhay. Di ba? Sakripisyo talaga. Parang si Abraham. Di ba? Nang sabihin ng Diyos, halika, dalhin mo sa akin ang anak mo at patayin mo at ihandog mo sa akin. Yun yung sakripisyo na siyang inalalay ni Abraham. Pero pagdating doon ay nagbibigay ng pagkakataon at pagbubunyi para sa kanyang Diyos na kinikilala. Kaya nung inutusan siya ng Diyos na dalhin yung anak sa bundok para patayin at ihandog, Diyos din ang nagsabi, hindi. Ikaw ay talagang tunay na kumikilala sa akin, kaya ibinibigay ko sa iyo, pinapangako ko sa iyo ang mas marami pang anak. Ganun din yung teacher hindi ba? Mas marami pa tayong makukuhang anak at lalabas sa ating sinapupunang intelekt, sinapupunang physical, sinapupunang emosyonal na maaanak natin sa buhay na ito para maging bayani sa mga susunod na pagkakataon. Gayon din naman ang sakripisyo ng ibinibigay sa atin ng ibang mga tao. Tuloy. Dahil dyan, maganda na pagtuunan natin ang pansin at ipagpatuloy natin yung pagpaparaya, pagtiis, pagpapasensya, at pinag-iisipan natin yung mga gawa sa mga bagay-bagay na ito. Totoo, binabayaran tayo sa ating sweldo. Pero kung ikukumpara ito sa mga nakakakuhang karumal-dumal na tao sa paligid ng hindi naman naghihirap na katulad natin, na walang ginawa kundi mag-utos, na walang ginawa kundi magpasunod, na walang ginawa kundi magbigay ng pagkakataon para isakatuparan ang mga pinili nilang programa at inayos nilang programa. Pero hindi naman sila ang nagpapatupad, hindi naman sila ang nasa field. Kakaiba ang anyo ng pagiging bayani ng guro. Ito ang isang bagay na dapat naiintindihan ng kaganapan ng pagkaguro. Tuloy tayo. At dahil dyan, magandang magkaroon tayo ng pagbumuli sa praktikal na diskursong paglilinaw. Tingin ko, bukod sa magaganda nating ginagawa sa kasalukuyan sa panahon ng pandemya, matuto siguro tayong tumimpla pa sa mga pangyayari. May tamang gawi at kilos sa mga tamang panahon, katulad ng pandemya. Siyempre, hindi naman kumot sakripisyo ay hindi ka nangingiti at tatawa. Mga guro, tumawa tayo kung dapat tayong tumawa. Ngumiti tayo kung dapat tayong ngumiti. Umiyak tayo kung dapat tayong umiyak. Danasin natin kung dapat nating danasin. Umunawa tayo, umintindi kung dapat tayong umunawa at umintindi. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, malaking bagay itong makapagpapalupag ng ating loob. Tuloy. Ang susunod. Next please. Yan. Gumawa lang ng gumawa ng mabuti. Keep on doing good. Huwag tayong magsawa kasi nandyan na yung ating pagkakataon para ang puhunan ng mata ng Diyos ay nakatingin sa ating lahat at nakikita niya ang kaibuturan ng ating puso. Dahil sa kahuli-huli ang pagkakataon, ang pagdanasa at pagnanais ng ating puso ay itinatadhana sa ating mga bagay na sakripisyong isinasakatuparan. Kung sa sandaling ito ay nahihirapan tayo sa ating sakripisyo, ano ang dapat nating gawin? Umimbento tayo ng kasiyahan. Naiimbento ang kasiyahan.
Paano ito naiimbento? Pag tiningnan na natin ang nangyayari sa ating mga estudyante, ang kaganapan na nagagawa ng ating estudyante, ang himala na nagagawa ng ating mga estudyante sa pagkatuto sa kabila ng kahirapan ito, nakakaimbento tayo ng kasiyahan sa ating buhay. Tuloy, huwag nating ilagay ang ating sarili na sa kabila ng sakripisyo ay abusuhin tayo ng iba. Siyempre, hindi naman pwede tayong magpakatanga sa sinasabi at inuutos ng iba na hindi naman pwede at hindi naman dapat. Kasi kung mangyayari ito, bawal ang bagay na hindi tayo nakikipag-ayon, nakikipagtugon, at nakikipagtalamitam sa mga taong ating kaharap. Hindi tayo pwedeng maabuso dahil hindi tayo nang aabuso ng ating sarili at ng ating mag-aaral sa kapwa pagkakataon na ginagawa natin sa buhay. Kaya yung mga guro na nagsusumikap para lang maturuan ang estudyante pagkatapos mayroon pang kung ano-anong mga senyales na pagpupunsod para mas lalo pang pahirapan ang guro sa gawain, tingin ko may karampatan tayong sabihin na pambihira naman ito. Sa kabila ng aking mga pinagkagawa ay may patong-patong pa na pagpapahirap na nangyayari. Mukhang magkailangan nating mag-usap at kailangan nating sabihin ang ating mga nararamdaman. Kasi ang pagiging bayani ay hindi ka naman nagsisilbing tanga eh. Hindi ka nagpapaabuso. Pero gumagawa ka ng isang presensya ng pagkakataon para makita ang bukas at bukal na loob ng paglilingkuran. Tuloy. Sige, next please. Susunod po. Ayan. Tingin ko, kailangan nating suriin yung salitang, ito. Akala ko parang lumagpas tayo. Okay. Iwasan nating sumama sa paglalakbay ng mga parada ng mali. Sige po, balik na tayo doon. Ayan. Yung pagsasakripisyo, hindi ito pagsama sa mga naglalakbay na ang ginagawa ay mali. Siyempre, ano ba yung mga, of course, meron naman tayong mga kasamahan din na pumaparada at naglalakbay sa kamalian. Alam mo, katamaran, kainggitan, pag-iisip ng mali sa kapwa, kapangitan, katakawan, kalibugan, kayabangan. Hindi tayo sumasama sa paradang yon. Ang sinasamahan nating parada ay ang pagtingin sa positibong mga anyo ng paglilingkuran. Kaya kung merong mga ALS teachers, kung merong mga iPad teachers, kung merong mga SPED teachers, tayong kasama sa paligid, kailangan natin silang unawain at intindihin at tulungan sapagkat ang kanilang mga binibigyan ng pagkakataon para sa pagkatutong ito ay mas doble ang kahirapang kanilang nararamdaman at tinatamasa. Kaya yung pangkaraniwan at regular ang tinuturuan at nakikita natin naman yung ALS, SPED at mga iPad, kailangan nating magsunuran sa paglalakbay ng kabutihan para mailagay natin ang himala sa ating mga mag-aaral. Tuloy. Sakripisyo at pag-ibig ang paglilingkuran. At sa aking palagay, ito ang puhunan ng anyo ng pagiging bayani. Ano yon? Isa-isay natin. Sige, tuloy tayo. Sige. Sige pa. Ayan. Kung ganon, ano yung ergo sa ating mga batayan para sa pagiging bayaning guro? Kahit hindi panahon ng pandemya. Kung ikaw ay guro, teacher leader, guro na, leader pa, ang magandang sitwasyon sa iyo ay ang mamatay ng namumuno ng dahil sa pag-ibig sa kapakanan ng bansa sa pag-asa ng mga pag-asa. Anong ibig sabihin nito?
Hindi ito physical na pagkamatay, ito yung physical na nag-aanyo sa konteksto ng ating kalalagayan bilang guro. Ano yun? Ang mamatay tayo sa ating sariling paglulunsad ng kapakanan, ang mamatay tayo sa ating pagsusumikap na pag ginagawa natin ito para lamang magkaroon tayo ng award o makilala o magkaroon tayo ng gawad, mamatay tayo muna sa bagay na yon. Kasi kahit na hindi mo yung hinahangad, darating at darating yon kapag ang iyong pamumuno ay isang sakripisyong may pag-ibig na humahawak sa trabaho na ginagawa mo at sa kapangalagaang ginagawa mo para sa paglilingkuran ng profesyong iyong tinatayuan. Tuloy. Sige. Kung ganon, ano yung hamon? Magsimula tayo sa unang hamon. Sa sakripisyong may pag-ibig, dapat itong makapagpapaangat at makapagpapataas sa dakilang guro. Kung ganon, I must decrease in order for me to increase him. Di ba? Parang ako ay dapat na nagbababa para may angat ko at may taas ko ang naglalang at nagtadhana sa akin para maging isang guro. Sino yon? Si Kristo. Kasi pag siyang inuna mo, dala-dala ka nun eh. Dala-dala ka nun para pumunta, umangat at makita mo ang iyong kalalagayan sa kauli-ulian at sabi mo, ay, kasama pala ako ni Kristo kapag siya ang inuuna ko. At yun yung puhunan na dapat nating nakikita sa magandang pagkakataon ng paglilingkuran. Tandaan ninyo kung kayo ay naghihintay ng module ng magulang para ibigay ang module sa eskwelahan pag dumating ang magulang, kasama ninyo si Kristo sa araw na yon. Kasama ninyo ang anak ng Diyos sa araw na yon. Yun ang dahilan kung bakit hindi ka mahahawa ng kahit na anong uri ng pandemya sa kapaligiran. Pero kung naroon ka at nagyayabang mo na ikaw ay naroon at inuuna mo ang sarili mo, hindi si Kristo na siyang dumadamay sa iyo, malaki yung tsansa pagkaroon ng problema sa kalalagayan na tinatamasa at tatasamahin mo. Okay? Kung ganon, kailangan makita natin kung paano ba mag-isip si Kristo. Dapat ganun din ako mag-isip. Paano ba siya umusap? Paano ba siya magsalita? Paano ba siya sumagot? Paano ba siya magdesisyon? Paano ba siya nagtuturo? Dapat karatig, kalapat, kasama, at hit sa lahat, kaanyo natin si Kristo. Tuloy. Ang pangalawa, anong sakripisyong may pag-ibig? Sa sakripisyong may pag-ibig, palaging inuuna ang Diyos at isinusunod ang ibang tao. So una, yung anak ng Diyos, ngayon naman, yung Diyos. At kopo nito ang kabuuan ng tao. Sa makatwid, sa lahat ng pagtawid sa ilog, pag-akyat sa bundok, pakikipagsapalaran sa iPad, pakikipagsapalaran sa ALS, pakikipagsapalaran sa SPED, pakikipagsapalaran sa kapuspalad na mga mag-aaral. Inuunan natin sila at iniuhuli natin ang ating sarili sapagkat ang tungtungan ng mga taong ito sa pag-akyat sa kanilang tugatog ng tagumpay ay tayo. Tayo ang bumubuo ng pundasyon. Kaya, deserve nila ang bagay na ito mula sa atin. Para sa kanila, ang bagay na ito mula sa atin. At para sa kanila, ang bayaning katulad mo na guro, katulad ko na guro, katulad nating guro, para sa pamayanang
nag-aanyo sa isang pagkakataong pagtuturo. Tuloy, ang pangatlo, sa sakripisyong may pag-ibig, ipinababa, pinabawasan ang sarili. Uulitin ko, kapag ka nakuha mo na ang gantimpala sa lupa, ano pang hihintayin mo pa? Ano pang hihintayin mo sa langit? Kaya, huwag magyabang, huwag magmalaki, huwag namang maging OA.